Hello, hello mga inday! Welcome back to the vlog! Ayan, aalis tayo. Yeah, I want my red jacket if you Oh. film. Yung, naparihan na ka naka-red, ani? You are the same red now. So, yeah. Mag-ano kami kasi nandito si Mr. San, so mag-bike, mag-scooter daw. Ay, kukunin ko na lang yung ano. Ay, huwag na lang tayo mag-sunglasses, ay. Para, murang pagkagbuyog ano yung sungglasses, day, ani. So, wait. Wait, sakmelo. Kanat, manta makasubida anak dong. Wala ra ba ko'y bag sa kuan ako ang kamera. Nana, good siya kaayo as in safety ba? Ayan mga day, kailangan kong babaan kasi yung paa ko hindi siya makaabot sa floor. If in case matuwalbong ta. Ay, ang cloud ang cloud oh. May cloud oh. Libot-libot na lang ta. Libot na lang ta saglit. Yeah, you go there. So ayan, nandito na kami mga antika dryers. I-try ni Dodong kung makasaka ba siya sa kuan pero di na malabo. Kahadlok ana eh. No, I just go walk, just go drive slowly if you want. Mahadlok ko mga auntie, uy, naninervyos ako yung kuan ako, murag ning saka sa akong utok. Umakyat sa utak ko day. Hadlok ko. Kuan man go day kay murag sobra ra pud siya kagamay sa amo ang duha. So, Yeah, this Sahara sand is what makes the paint yellow. ang laki ng bahay day oh. Hanap tayo ng mga pabahay dito, charing. Nice yung ano oh. Nice yung bougainvillea nila. Puning isa oh. Nag-ano si tatay o They have nag-walk. a lot of these flowers. Yeah, nice. We should plant some also like this. But where? Yeah, you have to buy first. Look, ang ganda ng bougainvillea nila oh. Nice. It's very blooming. Kagaya dun sa amin. Dun sa coral. Ang laki. Uy, be careful, Brian. Uy, ginoo ko kadako ani ilang. Ang laki naman ng bahay nila dito, day. Dito na side, ang laki ng mga building. Ang laki ng mga mansion. Day, murag ako may kana, insay ani, maganda yan mag-vlog dyan sa isang araw. Hindi ka maka-vlog ng 20 hours. Libutin mo lang yung bahay mo. Hala, nakapahirap naman yung ano yan. O siguro yung may ano yan, may kining rental home. Yeah, but I cannot film while I'm... Uy, just go. Slow down! Ryan, uy! Slow down ba? Eh! Ganda ng view dito, oh. Eh, nervous ko mga auntie. Ay, nangurog ko. Nanginig ako. Oh. Nice. Ganda dito sa kanila, oh. May ano sa araw. Tsaka yan yung view nila. Ikaw kay kusog kay ka magpadagan. Saka akong kabuhi sa imo ha. Eh. Ang padulog, murag mag-drive og sakyanan. Ganda naman dito yung view nila, day. Ano ba ang gusto niyo? View from the ocean or view from the mountain? Or both? Both in the ani? Parang feel ko both yung pipiliin ko. Yung sa harap from the ocean and then yung sa likod from the mountain. Char! I'm sure day mahal kayo na siya nga property na yung na. Mahal yan pag ganyan. Pag may view. So dito mahal to dito day. Kasi may magandang view sila.
Siguro nasa ano to, mga 300 to 400. Ay. Finally, mga auntie, we are home. Ragyod. Ang akong nervyos na ibot. You take the tool from the flowers. May naiwan pala dito, day. Ay, hindi ako komportable, mga auntie kadayers. Oy, na ano ako, kining naninervyos. So next time, ayaw ko nang maganyan-ganyan kay murag ang ako ang heart nagpalpitate. Hindi maganda kasi lalo na pag padulhog, day. Ang lakas ni Dudong mag-drive, parang sasakyan. Can I have the key? I need to get something in the car. No, then put this in the car because that's where it belongs. May kukunin ako ang passport ni Felix, yung baby namin. Ay, you belong with me. Ewan ko mga day, parang actually hindi naman talaga ako natatakot no na magdadrive yan si Dodong. Kasi parang sanay ako lalo na motorbike. Ever since naman na lagi kaming nag-drive ng motorbike, bicycle, hindi pa naman kami na-aksidente. Pero, yun nga, day, parang ngayon, parang mabilis na ako manervyos. Konting ano lang, konting lagubo lang. Na, yung auntie kadayers. Ay, ito. Hindi ko na to dadalhin sa bahay. Dito ko na lang i-check yung ano niya, vaccination. Ay, baka expire na ba tapos magbiyahe tayo. Uy. Hala. Until unsa man ni day? So, valid pa pala tong ano ni Felix vaccine. Hala, matagal pala yung vaccine niya. Valid 2026. So, kasi nagpa-vaccine kami sa kanya last 2023 nung pumunta kami sa Norway. Dinala kasi namin yung bebe. So, ito yung passport niya mga auntie kadayers. European passport. May passport yan siya. Kasi lagi kaming nagta-travel around Europe. So, yung mga pusa natin, yung mga animal natin, kailangan niyang may passport, no? So, kailangan ko lang siyang i-check, update kung kuan pa ba. Lalo na pag tayo ay magbabiyahe. So, ano na ang achievement ni Dudong dito? Parang marami na siyang mga na-achieve pero hindi muna ako papasok dito, day, kasi hindi pa siya tapos. Ayan, okay pa yung passport niya. Let's go back to the house. Oh, thanks God, lumabas si Mr. Sun. Medyo na ano yung nervyos ko, day, na tang na ano ba yung na bawas-bawasan oh, ay grabe gid akong nervous day. Alam niyo ba yung parang natatakot talaga kayo kasi ang liit nga naman yan ng Pajero ko. Oh, sino bang hindi matatakot dyan? Na, nervous jud ko zay kay gamay kay ba kay ma-out balance ka lang ng konti. Lupad yung mong duha. Ay, asa siya, day? Bakit hindi niya binuksan yung pintuan? Hoy, the clothes ba? The clothes. Did you bring outside? The clothes. I have to dry. Nice weather na. Thanks God. Lumabas na si Mr. Sun pero parang may cloudy pararating, oh. I hope ito na yung simula ng summer natin, no? Para makatikim tayo ng sunshine. Ito, kahapon nagpaandar kami ng tawag dito, swimming pool.
para mag-vacuum siya sa kanyang sarili. Pahinga sa daw ko kadali ba kay murag akong nervous ba. Murag napa jay hangin sa sulod sa akong tiyan. Nagplano kami ni Dodong na iyang sa roof good, ewan ko kung pwede ba yan, no? Pero gusto naming palagyan siya ng butas day para may araw na papasok. Ewan ko kung paano ba yan siya gagawin, but hopefully ma-figure out, no? Magawa ng solusyon kay ang dilim sa loob day. Kahit dito sa labas may araw na siya. May isang room lang talaga kami na kanang maanuhan siya ng araw. Uy, mainit na siya day. Singto na taan eh. Uy, na ay nagsinso. In fairness, na ay nagsinso. Hala, nilagyan. Hala, baka siguro namatay yan day. Kasi dyan nilalagay ni Dodong yung abog sa chimney namin. Parang wala gyud siya day. Wala siya dahon. Or baka may ano yan siya, no? Monthly season yung bulakilak na yan. So gusto namin palagyan ng ano dyan o butas sa atop para doon sa sala. Hayag siya. Kasi dito may bintana naman. Doon sa kabila medyo hindi lang siya as in ano talaga. As in hayag. Yawas yung anti-kadayers. Uy, naka-antipara man. Nasa balay. Kuya, mas anti-day. So dito, ito yung bintana sa likod. Pero yun nga, hindi siya as in maaraw kay kuan man. Wala, ang araw, hindi siya as in aabot talaga dito. Gusto ko nga dito magkanang maglagay ng, ang tawag nito day, kanang haling table ba para sa coffee. Kung gusto ko mag-coffee. Pero wag na eh. Yan na yung lipantipis namin. Nabuhi ragid ang gitransfer ni Dodong. Akala namin hindi na yan mabubuhay. Pero ang problema niyan, Zay, pag alis namin, sino na naman ang mag-aalaga na to? Ayan mga day, nagsilabasa na yung mga ibon. Mga mga antikadayers, mga inday, mga dudong. Hoy, kalami sa sun. Uy, alam niyo ba yung feelings na mainit siya tapos yung hangin malamig-lamig? Uy, nawala naman po ng araw dong. Uy, isang wala dong kay tagsara ta makapainit. Kahapon sa hapon mga ante, nag-walking ako, mga hapon na siguro mga alas 7 yun. Kasi ang init sa loob tapos yung pakiramdam mo na parang gusto mo makalanghap ng fresh air. So nag-walking kami ni Dodong. And then, sabi ko sa kanya, may narinig ka ba? Kasi parang may naririnig akong baboy pero hindi ko sinama si Felix mga auntie kasi takot ako ba pag dadalhin ko siya sa kanaging walking tapos makulimlim na. And then baka hindi niya mahanap yung kining daanan. Pero sabi ni Habi, hindi daw yan kasi yung mga pusa daw, malaki daw yung mga nila, sensor. Malaki daw yung mga signal nila dahil. So, kahit saan pa daw yan sila mapadpad pag gabi, makikita at mahahanap talaga daw nila yung bahay ng kanilang amo. Sabi ko nga, sana all malakas yung signal. Pero hindi ko siya sinama mga day kay dito kasi may mga wild pig ba, boar ang tawag doon, kung sa atin pa baboy ihalas. And then nag-walking kami kagabi. Alam niyo naman, 'di ba, may bahay na may malaking bahay diyan sa kanto namin na parang walang nakatira. And then parang feel ko ba na wala ka ni white lady diri. Ayun yung mga iniisip natin. Ala, pag yung bahay na yan walang tao na may white lady, may nakatira. As in day, matagal na ako since nandito kami nag-stay. Hindi talaga ako nakakita ng tao dyan. Pero siguro may nagapunta, tagalinis lang or something. Alam nyo ba, may minsan may isip ako na kanagaling ayaw kong bumili ng bahay na tapos na. Yung finish house na siya ba? Kasi takot ako dahil baka may mga nangyayari na dyan sa bahay na yan or hindi natin alam yung mga previous owner, yung mga ganyan. Or ano ba yung situation nila.
Kaya last time, nung binili namin to Day, nagdadalawang isip talaga ako kasi parang matakot ako Day. Parang may iniisip akong hindi maganda, pero lagi ko na lang siniset sa aking mindset na hindi wag mong igaya yung mga paniwalain mo doon sa Pilipinas, tsaka dalhin mo dito sa Europe kasi hindi daw yan hindi yan sila maniniwala. Pero wala namang mawala sa kung maniniwala. Pero ambot oy minsan nga mag-iisip ako kanang, alam niyo yung pag ako lang isa dito sa bahay, tapos aalis si Dodong, lalo na yung umuwi siya sa Denmark na ako lang isa dito. I mean, hindi naman ako natatakot, pero parang may mga naisip, pumapasok lang talaga sa isip niyo ba. Pero wala akong mga nafe-feel mga Zay na, alam, may gumagalaw, may mga ganito ganyan sa loob ng bahay. Wala naman. Pero sa labas, Juday ka ng, yung nag-walking kami last night, may naririnig ako, bruk, anong mga baboy ba? Parang baboy siya na nag-ugad-ugad o kining kuan. Nag-ungad-ugad o kining lupa. Pero meron daw yan dito, marami daw yung mga, ano tawag dyan? Uy, deer? Boar? Basta kay baboy ihalas, baboy damo, wild pig, ganun na lang. Marami daw yan dito, Day. Yung iba nga mga madisgrasya kasi lalo na dito sa amin kasi walang ilaw ba. Tapos bigla yan silang dadaan sa kalsada na hindi ninyo makikita. Kasi maraming mga forest dito, mga antikadayers na medyo nihit ba, sa mga nihit, lalo na sa mga sagbutan. Kanyang mga kaang natin, Zay. Anong ginawa niya dito, Day? Ano bang gusto niya gawin dito? Siguro gusto niyang pahugasan ko. So anyway, may leftover akong egg kahapon na para siyang na anong nangyayari sa egg. So, lagay ko to dito. Tapos, anuhin ko muna to ha. May rice na pala ako, Day. And then, mag-ano lang ako, i-arrange ko lang to dito para malinis naman tong tignan. Kasi yan, ipapasok ko lang yan sa dishwashing natin. And then, kasi may mga natapos na akong bagay, no? Dahan-dahan na lang akong mag-impake ngayon or bukas siguro. Sabi nga ni nanay, lista daw ako sa mga dadalhin ko aron hindi ko lang kalimutan. Medyo ka na nililista ko tapos dahan-dahan ko lang yung mga gawin ko para hindi ako mabigla o mabinat. May salad pa kami doon, yun yung kainin siguro. Kainin ko yun. Tapos, di man pwede mainit ng itlog, no? Pwede ba ito mainit, Day? Hindi, Day, kay mabuto na. Saan man siya pag-init? Initin ko to, Day. Tapos, ayan, ilagay ko lang to dito sa mga lalagyan nila. Uy, my car. Kung ka kapag my car? My car! Sure! Anong uulamin natin tonight, Day? Nag-iisip ako ano yung kakainin natin tonight. Gusto kong magsabaw. Ay, tama mga auntie. May manok tayo dyan. Initong ka na ko ang so diri aning baso. Buto na, Day. Uy, mga ante, kuyawan ako, uy. Ning buto gire siya. Tanawa. Oh, naunsa naman na, Day. Unsaon naman na ron Day, ane. Oh my God. Kailangan natin yung linisan ngayon. Pastilan pagkaway klaro. So, ang kakainin na lang natin, Day, salad na lang.
Kuyawan ko. Paano mainitin yung itlog, day? Dapat nilagay mo sa tubig, day. Ano o ano? Ito na lang yung kakainin ko. Salad na leftover. May bread tayo. Ay, kalagot. Ay, kasayang sa egg. Sandali mga ante ha. Initin. Initin. Hinluan sa nako ni. Ate, alam kong magagalit kayo dyan kasi hindi ako Jud ko kabalo. Saan na siya pagkuan. Nanonood ko na before na pag magano ako ng egg ba. Ay magputok-putok siya, yung fried egg. Uy, as in, nakaano dyan siya doon sa ilalim. Tingnan niyo. Yung mga, ano day. Yung ano siya dito. Gano'n natin itong bumisin ng mabuti kay. Ay, kalagot day. Naglagot siyang ko dahil. Saman mo yung man mo nagpindot. I'm sure may magbabas na naman dyan. Ano ka ba ang bubo mo? Hindi ako bubo dahil hindi ko alam. Hindi pala. Hindi pala. Pwede ganun. Dapat tinakpan ko or ano ba ka ha? Ay, ambot pa. Mukaon sa ako dahil kaya maragiguto na ako, no? Iwasan rin ako na unya. Buti na lang may rice pa ako. So, kakain muna ako nitong may bread. Tapos salad. Palabas ko na lang ano. Ito yung manok. Adobo. Mag-adobo ako mamaya. Hindi, ani. Diyos ko. Kuyawan ako. Dahil alam niyo ba yung sabog na parang may sumabog ang microwave? Ang lakas. Boom! Buti na lang hindi narinig ni Dodong Day. So, kain tayo sa labas mga ante. Para makaano tayo ng enerhiya. Energy. Energy ni ante. Energy ni Maninay. Energy ni Inday. Buksan na natin to. Kasi parang mainit na dito sa labas. Uy, dapat nilagyan ko to ng tuna. Kasi parang kulang siya ng tuna. Ito yung ano, leftover ni Dudong kahapon. Ay, may tuna pa naman siya. Favorite niya yung ano lang to mga day. Salad. Yun oh. May bread. Tuna. Tapos broccoli. Ayan. Bombay. And then olive. Ang nakapagsarap nito is yung nilagyan ko siya ng mayonnaise konti. Tapos yung tuna. O, diba healthy na kaday? Nagpa-healthy na kaindaan eh. Healthy, uy! Ham? Baka sabihin nyo, hindi ko siya inagda. Hindi na siya kakain pag ganito dahil. Kain na siya ng dinner gabi. Ang daming ibon, oh! Ang nakasarap lang dito sa kanila is yung mga salad nila, day. O may mga pwede kang ilagay sa salad nila na magiging masarap talaga yung lasa. And fresh din yung mga salad. Alright, finally mga anti-kadayers, manakog kaon. Thanks God, nabusog radyod ko. Nabusog pa rin ako mga anti-kadayers kahit wala siyang egg. Sayang yung egg, oy, sumabog. Pastilan.
Lagi ko na sinasabi na sasabog yan, sasabog. Sumabog talaga dahil. So, yun lang yung quick ano ko, yung pang bala sa kagutom ba? Bala! Yan yung ginagawa ko mga auntie. Actually, salad yan ni Dodong, yung mga vegetable ni Mister kasi yan siya mga auntie, hindi yan siya kakain ng vegetables na niluluto. I mean, kakain siya, pero bihira lang talaga. Mas gusto niya yung vegetables na kanang raw, mga raw na iyahang mga gusto. So, ang ginagawa ko na lang para hindi naman siya boring, no? So, yung mga carrots, kinukuskus ko, slice ko, para hindi siya, ano, and then nilalagyan ko ng salt, pepper, or anything na pwede niyang kilawon ba, kumbaga i-salad na nako siya daan. Para, kasi minsan, alam nyo, minsan mga day, ang ginagawa niya, kukunin lang niya yung carrots, hugasan, tapos paakon. Mura nagrabit. And then yung mga vegetables na mga dahon-dahon dyan, iharan ng pang piktason. And then, mura na siya, para lang talagang namitas siya sa garden, no? So, para naman hindi boring yung ano niya, pagkain niya, no? Kasi yan lang yung ginagawa niya, yung mga snack, yung mga pangsima-sima ba? Baka lalo na pag magsawa na siya sa prutas. Ako bihira, actually bihira na dyan ko og vegetables kay sino ba dito day na kakain ng vegetables na parang sige, anak kapuyan ko magsigig ngab-ngab anang mga ano. Pero pagka ng like mga pakbet, mga anang niluto talaga ng mga gulay, kakain ako. Pero yung mga hindi luto, yung mga raw, yan dapat kainin natin kasi yan yung healthy, no? Pero bihira lang talaga. Kakain ako, pero bihira talaga. Hindi ako kakain. Bihira lang talaga. And then, yeah, itry nyo mga anti-kadayers. Century tuna, masarap din yan. And then, lagyan nyo ng mga klase-klaseng vegetables, carrots, kining pipino. Yung mga dahon lang na pwede nating mabili dyan. Okay na yan. And then, yung tomato, yun lang yung ang nakapagpasarap talaga sa ang normally talaga si Dodong, nilalagyan ko siya ng olive oil para yung oil, yun yung magbibigay ng kasi may mga tuna ba na walang oil. So, siya kining tawag ng dry. So, para soft yung mga then nilalagyan ko siya ng olive oil para healthy po siya dahil olive, tapos pepper, salt, and then konting mayonnaise. Yun lang yung sikreto ko mga auntie. So, minsan, pag gagawan ko siya ng isang bowl, mauubos niya yun, day. Tapos, parisan niya og bread. Pero gusto niya yung mas maraming tuna, like 2 cans, 3 cans of tuna na maliliit. Pero century tuna, daghan na oy. Maraming mga mga auntie, kanang ngayon, actually, sa nakikita nyo lang sa akin is yung mga food ko is hindi healthy kasi ang pinapakita ko lang sa inyo mga auntie is yung kinakain ko lang. Ang kinakain kasi ni Dudong iba yan. Kaya minsan nagno-notice kayo na hindi kami sabay kumain. So yan yung dahilan mga auntie kasi iba-iba kami ng pagkain. So kailangan kong lutuin yung sa akin tapos sa kanya na naman din. Minsan isabay ko pag-prepare pero iba talaga yung putahin niya kasi bihira lang yan siyang kakain ng pagkain ko. Like mga Filipino style food. Lalo na yung mga adobo, hindi sa hindi niya gusto. Hindi niya gusto yung lasa. Hindi lang niya bet yung style. Ganon. Mas bet niya kasi yung mga kanang uga ba, murag kanang dili kaayo daghang mga sabaw. Kung sabaw. Yan yung mga nila yung kanang mindset good kung gulay ra gyud na siya. Dahil na tangik sabaw. Huwag mo nang lagyan ng sabaw yan. Ganyan yan silang mga auntie. Kaya pag makikita niyo may magluto, uy, karne, o potato ra yun na siya. Hindi kasi kagaya sa atin, may potato Hala, saksakan na. Ay, nako. Ito, share lang na ako sa inyo. Marami kasing nag-wonder, ano ka ba? Hindi man lang kayo nagsabay kumain ng asawa mo. So, yan mga auntie, iba kasi, hindi kasi siya kagaya sa may mga foreigner kasi na kumakain talaga ng Filipino food, mga pansit, mga ganyan. Kumain siya kakain naman siya, titikim, pero hindi talaga yung makigbakbakan talaga ng kainan, no?
Kasi minsan din naman ako dahil hindi din ako kumakain sa kanilang pagkain kasi yun nga parang kulang sa atin ba. So siguro ganun din yung pakiramdam na kulang. Ay nako. Ay uy, ansa naman yun? Nawa naman po si Mr. Sun. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling,